Magandang araw po sa lahat ng inyong mga listeners. Hayaan niyo po sana ako na ibahagi ko sa inyo ang kwento ng aking buhay. Alam ko po na pagkatapos niyong marinig ang aking kwento ay marami ang manghuhusga sa akin. Pero pinili ko pa rin po na ibahagi sa inyo ang kwento ng aking buhay upang kapulutan ng aral ng inyong mga listeners. Itago na lamang po natin siya sa pangalang Melissa. May asawa pero wala pang anak. Bagong kasal siya sa asawang si Mike na isang construction engineer. Maputi siya at talaga namang napakaganda. 5'4" lamang ang height niya. Nagtatrabaho siya sa isang bangko sa Pampanga. Sa edad na 24 ay napangasawa niya si Mike, 25 years old. Gwapo din si Mike at disente kung manamit. Mga 5'7" siguro ang height niya. Pagkaraan ng isang buwan, binenta ni Mike ang kanyang bahay na siya muna nilang tinirhan dahil lilipat na sila sa isang bahay na mas malaki pa sa pinagawa nila para doon sila bubuo ng kanilang pamilya. Malaki ang bahay, bali up and down. May 3 kwarto sa taas at ang mga master's bedroom ay talaga namang napakalalaki. Wala namang hihiling pa si Melissa sa kanyang asawa dahil sa bukod sa gwapo ito ay may magandang trabaho at syempre ubod ng bait at maunawain at ni minsan ay hindi siya binigyan ng sakit ng ulo at sama ng loob nito. Nasa likod ng subdivision ng bahay nila. Kaya pag uuwi siya pagbaba ng jeep, ay kinakailangan pa niyang mag-tricycle. Ibibili sana siya ng kotse ni Mike. Kaso nga lang, takot si Melissa na magmaneho. Minsan, pag uwi niya ng tricycle, ay si Alex ang kanyang nasakyan. Si Alex nga pala ay isang tricycle driver sa kanilang lugar. Mga 5'9" ang height, moreno at may katamtamang pangangatawan. Nakikita na niya si Alex dati pa nang nagsimula silang tumira sa lugar na yon. Kasi ba naman, binabati ka agad siya nito pag nakikita siya, kahit na hindi sila magkakilala. Pag may mga dala pa nga siyang mga bibibigat, ay sinasalubong ka agad siya ni Alex at binubuhat ito kahit ibang tricycle naman ang kanyang sasakyan. Noong pasahero na siya ni Alex, ay doon na naglakas ng loob magpakilala ang binata. Ako nga po pala si Alex, ma'am. Pwede ko po bang malaman yung pangalan mo? Sabay abot ng kanyang kamay sa magandang babae na pasahero niya. Melissa, sabay abot din ng kanyang kamay. Nakita sila ng mga kasamahang driver ni Alex na nagkakamayan. Kaya naman, kantsaw kaagad ang inabot ni Alex sa mga kasama nito. Pasensya ka na sa mga kasama ko ha, sabi ni Alex. Okay lang yun, sabi ni Melissa na medyo kinilig ng kaunti pero hindi niya pinahalata. Ngayon lang kasi siya nagkaroon ng lalaking naglakas loob na makipagkilala sa kanya. Kasi nahihiya ito sa kanya. Si Mike naman kasi ay kababata niya, kaya sila nagkakilala. Nang magdaop ang kanilang mga palad, ay nagmukhang maliit ang kanyang kamay. Dahil malaki at magaspang ang kamay ni Alex. At napansin niya na mahaba ang daliri nito. Nagkwentuhan sila ni Alex habang papunta sila sa bahay ni Melissa. At doon nalaman ni Alex na may asawa na pala si Melissa. At nalaman din ni Melissa na binata at nag-iisa sa buhay si Alex dahil wala na itong mga magulang. Sarili niyang tricycle na minamaneho niya dahil sa nakaipon siya dahil kung ano-ano ang trabahong napasukan niya. Nag-construction siya dati, nag-janitor at nag-mekaniko hanggang makaipon at nakabili ng tricycle. Palibhasa, binata at solo sa buhay kaya magaling humawak ng pera. May bisyo din naman si Alex
pero kontrolado. Naging palagay ang loob ni Melissa kay Alex dahil mabuti naman kasi ang binata at hindi bastos kausap. Minsan, namalengke si Melissa nang may biglang humablot ng kanyang bag. "Saklolo, magnanakaw!" sigaw ni Melissa. Pero parang baliwala lang sa mga tao nang biglang may nagkagulo sa direksyon ng tinakbuhan ng snatcher. Doon na nga niya nakita si Alex na nakikipagsundukan sa snatcher at sa isang kasama nito na lookout. Taob kay Alex ang dalawa, sabay kinuha ni Alex ang bag ni Melissa at ibinigay sa kanya. Umiiyak naman na yumakap si Melissa kay Alex at nagpapasalamat. "Buti na lang, nandyan ka. Maraming salamat, Alex." Ma'am, hatid na kita sa inyo," sabi ni Alex. Habang nasa daan pa uwi, ay nanginginig pa rin sa takot si Melissa. Kaya ang ginawa ni Alex ay nagkwento siya para mahupa ang nararamdaman nitong takot dahil nga sa pangyayari kanina. Nang nasa tapat na sila ng bahay, ay niyaya ni Melissa si Alex na pumasok para na rin ipakilala ito sa kanyang asawa. Ayaw sana ni Alex pero napilit din siya ni Melissa. "Han, siya nga pala si Alex. Na-snatch ako sa palengke kanina pero tinulungan ako ni Alex kaya nabawi ko yung bag ko." Pare, ako nga pala si Mike. Maraming salamat sa iyo Paano ka ba namin mapapasalamatan, pre?" "Walang anuman yun, sir," sabi ni Alex. "Naku, wag mo na akong tawagin, sir. Alex na lang, pre." Nagkwentuhan pa nga sina Mike at Alex at maya-maya pa ay nagyaya si Mike ng inuman. Nagbihis si Melissa ng leggings na itim at t-shirt na puti habang nagluluto ng pulutan ng dalawa. Nang lumabas si Melissa sa kusina, dala ang pritong chicken wings, ay napatitig ang dalawang lalaki. Dahil kahit simple lang ang suot ni Melissa, ay talaga namang napakaganda niya. Nang tumalikod na si Melissa, ay tila ba napako ang tingin niya dito. Kaya saglit na napatulala si Alex. Nang matapos ang inuman ng dalawa, ay nagpaalam na si Alex at inihatid ni Melissa sa labas dahil lasing na si Mike at di makatayo. "Alex, maraming salamat ulit sa iyo Sana makabayad ako ng utang na loob sa iyo. Takot na takot talaga ako sa nangyari kanina. Buti na lang talaga nandyan ka." "Naku, wala yun, Melissa. Ang importante okay ka na." Dahil nakainom, ay naglakas loob humingi ng number ni Melissa si Alex. Nagpalitan sila ng number dahil marunong magkumpuni si Alex ng mga sirang gamit at baka kailanganin ni Melissa ang tulong niya minsan. Simula noon, madalas na ang pagtiteksa ng dalawa at palagi na rin ang binata sa bahay ng mag-asawa pag may mga okasyon. Naging close siya sa dalawa, lalo na kay Melissa, dahil lagi silang magka-text ng lingid sa kaalaman ni Mike. Hindi naman binigyan ng mali siya ni Melissa ang palagi nilang pagtiteksan dahil hindi naman nagpapahiwatig ang binata, kung hindi kwentuhan lang sila sa buhay at minsan nag-a-advise sa isa't isa pag may problema o malungkot si Melissa. Nagsimula na kasi maging busy si Mike dahil marami silang project at na-assign pa sa ibang lugar. Pero kahit ganun, ay binibigyan naman niya ng oras si Melissa. Inaaya niya itong mamasyal sa park o kaya naman manood ng sine pag meron siyang time. Minsan, birthday ni Melissa at hindi nakauwi si Mike dahil may posibleng inaayos sa site. Naintindihan naman ni Melissa ang asawa, pero nakadama pa rin siya ng kalungkutan. Mga kamag-anak lamang nila ang bisita niya. Wala si Alex kaya tinext niya, pero hindi naman nagre-reply. Mga alas 10 na ng gabi, nagsiuwian na mga bisita niya. Nang biglang mag-text si Alex na nasa labas ng bahay nila. Pagbukas niya ng gate,
ay nakangiti ito at may dalang regalo. "Happy birthday," sabi ni Alex at nagpaliwanag kung bakit late na pumunta. Nahirapan pala itong maghanap ng panregalo at nag-sideline pa para may pambili. "Ikaw naman, nag-abala ka pa. Tama na yung pumunta ka." "Oo, mamaya mo na buksan yan ha. Mamaya mo na buksan yung regalo ko." "Ikaw naman, ano ba to?" "Secret," sagot ni Alex. Tara dun sa loob at kumain ka muna." Napansin ni Alex na wala si Mike habang kumakain siya. Kaya nagtanong siya kung nasaan si Mike. "Hindi siya nakauwi dahil may problema sa site," sagot ni Melissa. "Nako, kung ako yung asawa mo, hindi kita iiwan, Melissa." Natawa naman si Melissa sa sambit ni Alex. "Ano ba yung sinasabi mo? Okay lang naman na wala siya. Kasi naiintindihan ko naman eh. Swerte talaga ni Mike sa'yo, no? Maganda na at maunawain pa." First time ni Alex na magsalita sa kanya ng ganun. Kahit alam niya na may gusto ito sa kanya, dahil halata sa mga mata nito pag nag-uusap sila. Regular na kasi siyang sinusundo nito sa bangko pag wala ng asawa niya. Tinulungan muna siya ni Alex na maglikpit ng mga kalat bago ito umuwi. Nagkwentuhan sila habang naghuhugas ng mga plato at magkatabi sa lababo. Dikit na dikit ang mga siko nila. At kung minsan ay nahahawakan pa ni Alex ang kamay nang hindi sinasadya. Minsan, nagkakatitikan pa sila habang nag-uusap. Parehong nakaramdam ng kakaiba sa isa't isa. Pero nagpigil si Melissa. Samantalang si Alex ay naghihintay ng reaksyon sa kanya. Pero walang nangyari kaya umuwi na lamang ito. Sa labas ay niyakap ni Melissa si Alex, sabay thank you bago umalis ang binata. "Nahuhulog na ata ako sa'yo, Alex," bulong ng isip ni Melissa. Napailing na lamang siya nang maisip niya yun dahil may asawa siya at mahal niya si Mike. Ayaw man niyang aminin sa sarili, pero may nararamdaman na rin siya sa binata. Pag-ibig na nga ba ito? Hindi ko maintindihan. Binuksan niya ang regalo ni Alex nang nasa kwarto na siya. Napangiti siya nang makita niya ang regalo sa kanya. Isang ternong damit na may kamahalan ng presyo. Alam niyang mahal ito. Nag-effort talaga ang binata sa regalo nito sa kanya. "Alex, salamat sa regalo mo ah. Nagustuhan ko pero bakit naman mahal pa yung binili mo?" Text ni Melissa sa kanya. Nag-reply kaagad siya. "Nung nakita ko kasi yan, nagustuhan ko agad at alam kong bagay sa'yo. Tsaka walang mahal para sa'yo, Melissa." Reply ng binata. "Sige Alex, salamat talaga. Good night na at thank you." Pinutol kaagad ni Melissa ang usapan. Dahil baka kung saan mapunta at iniiwasan niyang magkasala sa asawa niya. At hindi rin niya alam kung makakatanggi siya kung sakaling magtapat ang binata sa kanya. Pero kahit nagpipigil, ay kinilig pa rin siya. Kasi para siyang nililigawang muli. Si Alex naman ay tuwang-tuwa dahil nagustuhan ni Melissa ang regalo nito sa kanya. Dumaan ang mga araw at buwan at palagi pa rin silang nagtiteksa na nag-uusap ni Alex. At si Alex pa rin ang sumusundo kay Melissa. At this time ay nagpapahiwatig ng binata na may gusto siya sa asawa ni Mike. Pero hindi naman pinapansin ni Melissa. Bagkus, iniiba niya ang usapan o di kaya ay magdadahilan sapagkat ayaw niya magkasala sa kanyang asawa na ubod ng bait. Nahuhulog man ang kanyang loob sa binata, ay pilit niyang pinipigilan at kinukumbinsin niya ang kanyang sarili
na kaibigan lang ang turing na dito. Sweet kasi sa kanya si Alex at maalalahanin na parang si Mike din. Kaibahan lang ay brusko ang dating ni Alex at disente naman si Mike. Babyface sa mukha ni Mike na parang anghel, samantalang kabaliktaran naman kay Alex. Minsan, tumawag si Melissa kay Alex para ipaayos ang siradura ng kanilang pintuan. Agad namang dumating si Alex at nadatnan niya si Mike na naghihintay sa kanya sa gate. Parang nadismaya siya nang nakita niya na andun si Mike. Akala niya kasi wala ito dito. "Pare, pasok ka," sabi ni Mike. "Pasensya na sa abala kasi nasira yung doorknob kaso paalis na din ako." Habang nag-uusap sila, ay siya namang labas ni Melissa galing sa loob ng bahay. "Alex, naabala ka pa namin tuloy. Si Mike sana yung mag-aayos kaso biglang pinapunta sa Maynila sabi ni Melissa. "Nako, okay lang yon," ani Alex na parang natutuwa. Kasi solo lang pala sila ni Melissa ngayon. Balak na kasi niyang magtapat sa nararamdaman sa babae. Kaso hindi siya makabuelo kasi parang umiiwas si Melissa. Maya-maya, umalis na nga si Mike habang inumpisahan na ni Alex sa ayusin ng pintuan. Nakita niya na naghalikan sa garahe ang mag-asawa bago sumakay ng kotse si Mike at binuksan ni Melissa ang gate. Maikling short at puting damit lamang ang suot ni Melissa noon at naka-ponytail ang kanyang buhok. Simple pero sobrang nakakabighani ang kanyang kagandahan. Pagpasok ni Melissa ay ginagawa na ni Alex ang pintuan. "Alex, okay ka lang ba dyan? Nagmerienda ka na ba? Ano nga palang gusto mong inumin?" tanong ni Melissa kay Alex. "Bahala ka na," sagot ng binata. Pumasok na si Melissa sa kusina. Pagkaraan ng 30 minutes ay natapos din ni Alex ang siradora. Pinalitan niya ito ng bago. "O ayan, okay na," sabi ng binata. Magkano?" sabi ni Melissa. "Naku, libre lang yun, ikaw pa," sagot ng binata. "Lagi mo na lang ako nililibre, pati sa pamasahe libre din. Paano pa ba ako makakabayad niyan?" tanong ng babae. Labas tayo," wika ni Alex na ikinagulat ni Melissa. "Magmerienda na nga lang tayo," sabi naman ng babae. Pero sa loob-loob niya ay parang gusto niyang patulan ang biro ng binata. Sila lang dalawa sa bahay na yun at hindi malabong may magawa silang kasalanan ng araw na yun. Habang nagmimerienda sila ay hindi maiwasan ni Alex na mapatitig kay Melissa. At kung minsan ay nagkakasalubong ang kanilang mga mata, dahilan upang mailang si Melissa. Nang biglang nagsalita si Alex sa kanya na birthday pala nito ng araw na yon. "Birthday mo pala, wala man lang akong naibigay na regalo sa'yo. Hayaan mo bukas at ibibili kita ng regalo," sabi ni Melissa. "Kain na lang tayo sa labas," iyaya naman ng binata. "Dito na lang tayo sa bahay at ipagluluto kita ng handa para hindi ka na mapagastos pa," sagot ng babae. Sa totoo lang, mas gusto din ni Alex na doon na lang sila sa bahay. Tutal, sila lang naman dalawa at gusto niya nang umamin kay Melissa ng tunay nitong nararamdaman. Nagpaalam lang si Alex na alis para bibili ng maiinom dahil pumayag si Melissa na makipag-inuman sa kanya. Pagkaalis ni Alex ay nagluto na si Melissa ng kakainin at pupulutanin nila. Alam ni Melissa na sa pagpayag niyang yun na makipag-inuman sa binata ay pwedeng malasing siya at makagawa sila ng kasalanan. Pero may tiwala din naman kasi siya kay Alex at nirerespeto naman siya nito. Habang papunta si Alex sa tindahan ay marami ang naglalaro sa kanyang isipan at para bang excited na excited ito. At nagumpisa na nga silang uminom. Beer ang iniinom ni Melissa, samantalang hard naman ang tinatagay ng binata. Habang kumakain sila na mga oras na yon, nagkukwentuhan sila ng kung ano-ano at naitanong ni Melissa
ang size ng damit ng binata. Naisipan niya kasing bilhan ng damit ito para irigalo dito. Hindi ko sigurado yung size ng damit ko, sagot ng binata. Kaya lumapit si Melissa upang tignan sa batok nito kung ano ang size ng t-shirt nito. Sa pagkakalapit ni Melissa, ay tila ba parang nahiya siya sa binata. Kaya umalis siya kagad kasi parang nahiya siya sa sarili niya dahil alam niya na hindi tama ang kanyang ginawa. Baka kasi kung ano isipin ng binata. Samantalang si Alex naman ay hindi inaasahan na lalapit sa kanya si Melissa at sa ganoong pagkakataon pa. Nagpatuloy lamang sila sa kwentuhan at lalong lumakas ang tama ng alkohol kay Melissa. Maya-maya pa ay hindi na nag-aksaya pa ng oras si Alex. Dahil na din sa epekto ng alak ay hindi na ito nakapagpigil pa. At oo, nangyari nga ang dapat mangyari. Hindi ko na din namalayan na nagugustuhan ko na palang ginagawa ni Alex. Wala akong kaidi-idiya na magaganap sa mga oras na ito. Samantalang mukhang nawala naman sa isip ni Melissa na mayroong CCTV na naka-install sa pwesto nila ni Alex at kitang-kita ng kanyang asawa ang lahat ng kilos nila. Hindi malaman ni Mike ang gagawin niya ng mga oras na yun nang makita niya na may kalampungang iba ang kanyang asawa at ang tricycle driver pa na si Alex. Bakit? Bakit, Melissa? Paano mo nagawa sa akin to? Oo, alam ko na. Nagkulang ako sa iyo dahil nawawalan na ako ng oras sa iyo. Pero pag may time naman ako, ginagawa ko naman ang lahat para sumaya ka lang. Sabi niya sa kanyang isip. Nanlumo si Mike sa nakita at napaupo na lamang sa sahig at iyak ng iyak. Nang matapos na kami ni Alex, ay bigla akong tumakbo papunta sa kwarto namin ng asawa ko. Iyak ako ng iyak ng mga oras na yun. Hindi ko na nakontrol yung sarili ko. Paano na kaya yung asawa ko? Alam ko na hindi niya ako mapapatawad. Samantalang hindi na nakapagpaalam sa akin si Alex na uuwi na siya dahil hindi na ako lumabas ng kwarto hanggang sa nakatulog na nga ako. Kinabukasan, dumating ang asawa ko. Pagbukas ko ng pintuan ay kitang-kita ko ang mga mata nito na pulang-pula at mugtong-mugto. Nagtataka akong tinanong sa kanya kung bakit ganun ang itsura niya. Love, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan yung itsura mo? Love? Ang lakas ng loob mo na tawagin akong love? Pagkatapos ng ginawa niyo ni Alex? Akala mo hindi ko alam? Nakalimutan mo na ba na may CCTV dito sa loob ng bahay? Kitang-kita ko ang lahat, Melissa. Bakit? Bakit mo nagawa sa akin to? Mike, patawarin mo ko. Oo, aaminin ko. Nauhulog na yung loob ko kay Alex dahil siya ang parating andyan kapag may kailangan ako. Siya ang parating sumusundo sa akin sa trabaho ko. Siya ang nandyan nung birthday ko na dapat ay ikaw ang lahat ng gumagawa ng yun. Pero asan ka? Mike, patawarin mo ko pero mahal ko na si Alex. Masaya ako kay Alex dahil lahat ng pangangailangan ko ay nagagawa niya. Mike, maghiwalay na lang tayo. Dire-diretsong uwi ka sa asawa ko habang umiiyak. Nakatulala lamang si Alex na tila ba naging estatwa dahil sa mga narinig nito sa kanyang asawa. Ano, Melissa? Ikaw pa talaga yung may ganang magsabi na maghiwalay na tayo? Oo, makikipaghiwalay na talaga ako sa'yo. Hindi ko kayang sikmurain lahat ng ginawa mo sa akin kasama ng Alex na yun. Nagtiwala ako sa inyong dalawa pero niloloko nyo na pala ako. Nang sinabi ni Mike yun, ay dali-dali siyang lumabas ng bahay na humahagulgol. Lumipas sa mga araw, buwan at taon.
Nabalitaan ko na lamang na may kinakasama na si Mike at nabiyayaan na rin ito ng 2 anak. Nagbunga naman ang kasalanan na ginawa namin ni Alex. Ngunit nakakalungkot lang dahil hindi niya ako pinanagutan. Nang malaman niya na buntis ako, ay magmula noon ay hindi na siya nagpakita pa sa akin. Kaya mag-isa kong itinataguyod ang anak ko. Nagsisisi man ako ay huli na. May asawa na si Mike. At saka alam ko namang hindi na niya ako matatanggap dahil nabuntis ako. Pero sa kabilang banda, masaya pa din ako dahil biniyayaan ako na makakasama ko sa aking buhay. At siya ang anak ko. Sabi nga nila, nasa huli ang pagsisisi.